Solo leveling na ang anime ng taong ito. Di na kami lalaban, may nanalo na. Kung na-miss nyo ang Attack on Titan, itong anime na to ang the best na maire-recommend ko na mahilig sa dark fantasy na genre. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo ang buod at ano ang mga dapat nyong i-expect sa content na ito. Number 1, lahat ng fans ng Attack on Titan ay panigurado na ma-enjoy nyo ang solo leveling. Parehas silang may themes of survival at dark tones gaya ng Shingeki no Kyojin. Number 2, parehas sila ng pacing ng Shingeki no Kyojin na may mabilis na paglakas ng mga characters at mga hidden agenda na kung saan naiengganyo ang mga manonood. Number 3, parehas din sila Eren at Sung Jin-woo na kung saan sa una ay mahina sila at gustong lumakas para di sila tignan ng mahina sa mundo. Alam ko na excited na kayo sa ihahain ko sa inyo. Pero gaya ng dati, bago tayo magsimula, i-roll mo na yung intro. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Sa loob ng nakaraang dekada, naging paborito ng lahat ang anime na Attack on Titan. Ang pagtatapos nito na ipinalabas noong fall ng 2023. Ang Shingeki no Kyojin ang isa sa pinaka-pinag-uusapan at emosyonal na anime para sa mga fans nito. Ang mga Shingeki no Kyojin fans ay napapaisip na kung ano na ngayon ang gagawin nila sa pagtatapos ng hit anime na ito. Sa pagiging successful ng Attack on Titan ay masasabi talaga natin na parehas sila ng bagong pinagkakaguluhan na anime ngayon, which is ang solo leveling. Bakit? Dahil parehas sila ng Attack on Titan. Nung nasa manga pa lang sumikat na. Yung plot, pacing, pati mga themes ay di nagkakalayo sa solo leveling. So masasabi nyo ba na ang solo leveling ang next Attack on Titan ngayong 2024? At sang-ayon din ba kayo na ito ang magiging anime of the year? Comment down below naman kung sang-ayon kayo or hindi. Ang anime na solo leveling ay umiikot sa Korea, pero may twist ang anime na ito. Dinagdagan nila ito ng mga gates. Ang gates ay nagkokonekta sa mga monsters at tao kapag pumasok ka dito. So ano naman ang mangyayari kung di sinara or tinapos ng hunters? Simple lang. Ang mga gate na di natapos o nasira sa loob ng isang linggo, mas lalo itong lalaki at makakapasok ang mga halimaw para ubusin ang mga tao at hunters sa Korea. At ngayon, sino naman ang mga pumapatay sa mga halimaw na yan? Great question. Ang mga taong pumapatay o nagsasara ng mga gates na yan ay tinatawag na hunters. Yes, sila ay hunters. Para i-explain ko sa inyo ng mas maigi, siguro naman familiar kayo sa One Punch Man. Di ba may class C to class S na heroes doon? Na which is ang class C ang pinakamahina at ang class S naman ay ang pinakamalakas na heroes. So dito din sa solo leveling, may ganun na system. Ang bida natin na si Sung Jin-woo sa first episode ay tinawag na weakest hunter in the history. At nagbubuwis buhay siya para lang masuportahan niya ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang nanay na nasa ospital. At nagkaroon ng isang senaryo na nakapunta sila sa isang gate na which is natapos na nila pero nagpumilit ang mga kasama nila na wala daw sila mapapala at di nila mapapakain ang kanilang pamilya sa reward na nakuha nila sa pagpatay ng mahihinang halimaw. At nagbotohan sila para subukan at tignan ang misteryosong dungeon para makakuha ng mas malaking reward. At nagkasundo sila na tignan nga itong misteryosong dungeon na ito. At nakakita sila ng maraming statue. Pero yung isa doon sa bandang gitna
yung pinakamalaki sa lahat ng statue, at habang wala pang ginagawa ang mga statue, nakakita sila ng isang script na tinatawag na The Commandments of the Cartenon Temple. At ang mga nakasulat dun sa commandments ay: first, revere God; second, praise God; and ang third, prove your faith to God. At sabi ni Lee Ju-hee ay nakita daw niya na gumalaw ang mga mata ng statue at pinapanood nga daw sila nito. At sabi din sa commandments, kung sino man ang di sumunod sa laws na ito ay di makakalabas ng buhay. Di nga naniwala si Sung Jin-woo sa sinabi ni Lee Ju-hee at sabi nga niya na imahinasyon mo lang ata yun. At biglang may lagabog na malakas sa pinto at nagsara ito. Meron isa doon na sinabi na dapat di tayo pumunta dito sa una pa lang at nagtangkang tumakas papunta doon sa pinto. At sa di inaasahan ay bigla siyang pinalakol ng isa sa mga statue at tila ba na nahati ang kanyang katawan sa lakas nito. At labis nga na nagulat at natakot ang lahat ng nasa dungeon at aatake na naman ang statue. At nasabi ni Jinwoo na lahat kayo ay yumuko, pero di lahat nakayuko at natunaw ang isang kasama nila. At doon nagsimula na kung saan takot na takot si Lee Ju-hee at di na niya alam ang kanyang gagawin. Pero nagulat si Sung Jin-woo dahil naputol ang isang kamay ng kanilang leader. At sabi nga ni Mr. Song, nakapunta na daw siya sa mga B-rank dungeons. Pero itong kasalukuyan ay A o di kaya ito ay S dungeon. At may kasama sila na in-overestimate niya ang kanyang kakayahan. Kaya ginamit niya ang kanyang speed. Pero di pa siya nakakadating sa gate ay natunaw na siya ng statue. Sinabi ni Jinwoo sa lahat ng buhay pa ay yumuko kayo. Sa tingin ko ay di tayo aatakihin hanggat nakayuko tayo. Gaya ng sabi sa commandments na revere God. At dun na lumabas ang iconic ng ngiti ng statue sa kanila. Tumayo naman ngayon ang statue at papunta sa kanila. Aatakihin sila nito hanggat di nagagawa ang Second Testament na praise God. At meron silang isang kasama na siya daw ang bahala. Nag-aral daw siya ng ethnology. At pinagpatuloy nga niya ang kanyang panalangin. Ngunit di ito ang kasagutan sa commandment number 2. Kaya tinapakan lang siya ng statue at napasigaw ang lahat. At nagtakbuhan sila para sa kanilang mga buhay. Pero meron silang isang kasama na nahati sa gitna. Napatay siya ng statue na nasa likod niya. At habang iniisip ni Jinwoo kung ano ang dapat gawin, ay naisip niya na may statue doon na naka-instrument. So inutusan niya ang kanyang mga kasama na pumunta sa statue na kung saan merong instruments. Naligtas lahat na natira, pero naputol ang kanyang paa kasi sa bawat statue ay dapat isang tao lang. So pumunta siya at himalang nabuhay pa din siya. Bago tayo pumunta sa Commandment 3, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng anime content, pakiclick naman ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong video na paparating. At ngayon, papunta na sa Commandment 3. Pero sinisin ng isa nilang kasama ang kanilang leader. At inako naman ng leader na siya nga daw ang mali sa pagdedesisyon na tumuloy sa hidden dungeon. At ang third commandment ay prove your faith to God. At ang isang kasamahan nila ay tinutok ang kanyang espada sa leader nila. Gaya ng sabi mo na you will take responsibility to this. At pumayag naman si Song. Pero tila walang nangyari at inutusan ni Jinwoo lahat na pumunta sa loob ng circle. At nung lahat sila nasa circle na, gumalaw na ang mga statue. So in short, based dun sa prove your faith to God, ay dapat may isa silang sacrificial lamb para makalabas ang iba. Pero tumakas ang iba at inuna ang sarili nilang kapakanan. At ang natira ay si Song, si Lee Ju-hee at si Jinwoo. Pero sinabi nga din ni Jinwoo na siya ang magiging sacrifice kasi di naman niya kayang ilabas si Ju-hee dahil putol nga ang kanyang paa. Kahit na ayaw gawin ito ni Song ay wala siyang nagawa kasi yun na ang best way para man lang may dalawang maligtas sa kanilang tatlo. At nung nakalabas na yung dalawa ay pinaghihiwa na at binugbog na si Jinwoo.
at sa isip-isip niya na kung meron pang isang chance, ayaw niyang mamatay na isang weakling. Lumabas ang system kay Jinwoo na sinabing, "You have acquired the qualifications to be a player. Will you accept? Your heart will stop in 2 seconds if you choose not to accept. Will you accept?" And the rest is history. Simula nun from 0 to 100 siya. And sa napakabilis na panahon ay natatalo niya ang mga rank D to S na halimaw. At di lang halimaw, pati na rin ang mga kapwa niyang hunter. So para talaga siyang Attack on Titan. Kung naaalala nyo ang unang episode ng Attack on Titan na nasira ang wall dahil sa Colossal Titan at marami ang namatay kasama na ang kanyang nanay. Parehas silang mahina sa umpisa pero nung lumipas ang mga susunod na pangyayari ay palakas sila ng palakas. Guys, pasensya na kayo, binuod ko ang episode 1 and 2 ng Solo Leveling. Pinapakita ko lang kung ano ang dapat nyong i-expect pag sinimulan nyo ang anime na ito. So ano sa tingin nyo? Magiging anime ng taon ba ang Solo Leveling? Malagpasan ba niya ang hype ng Attack on Titan? Comment nyo naman kung ano sa tingin nyo. And by the way pala, medyo bitin kasi sa anime ngayon at ongoing pa. So kung nagustuhan nyo sa anime, kung ako sa inyo, pagpatuloy nyo sa manga kung bitin na bitin talaga kayo. Shoutout kay AJ Roluna, Carmen Surigao del Sur, Jomar de la Cruz, Pasay City, Lea Garcia ng Iloilo City, Rafael Perez ng Marikina City, at Karen Torres ng Lapu-Lapu City. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment nyo lang ang inyong buong pangalan at kung saan lugar kayo. At kung nagustuhan nyo ang inihain ko sa inyong anime, paki-like, share, and subscribe naman para maging updated kayo sa mga susunod na video na ilalabas ko. Hanggang sa muli,